Good morning sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa nga tion sa liwat kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Gani sa mga tion diri kita sa Book of Proverbs. Magka-focus kita diri sa chapter 1 verses 8 and 9. Liyag ko basahon ang ining passage sa aton sa mga tion. Proverbs chapter 1 verses 8 and 9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. May the Lord bless the reading of His word. Very interesting ang ining Proverbs. Tungod nga kadamo sa mga practical nga mga panghuna-huna or even dako gid nga help sa aton nga nagatubo sa aton na Kristohanon gid nga pagkabuhi. Isa dira nga gina-mention dira nga nangin focus sa first part sa sining book of Proverbs among chapter 1 verse 7, the fear of the Lord. In other words, we need to consider the word of the Lord. Not only nga kung sa diin aton pamatian ang ini nga pulong sa Ginoo, but we need to consider it as our lifestyle, our practice. Kaga we need to absorb, we need to listen carefully sa sining nga pulong sa Ginoo in order nga aton man mahimo ang iyang instruction para sa aton. And in verses 8 and 9, another nga instruction nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo is not only fearing the Lord itself, but listen to our parents. In other words, by listening our parents, the same nga aton man nga gina-respect ang Ginoo. So, makita naton diri ang pila ka mga butang nga ginahatag sa aton nga panghuna-huna or even bagay or butang aton man nga i-consider sa kabuhi naton. Knowing that our study sa sining aga is about the joy of listening to our parents. So makita naton diri una-una gid nga ang kalipay naton is not only pursuing or reaching our goal or desire nga sa diin mahambal naton dugay na naton ini nga pangamuyuan. And yet isagali nga kalipay nga ihatag sa aton sa Ginoo, having that willingness to listen and to consider the words, the powerful words of our parents, knowing ang ilay nga mga ginahambal sa aton dako gid nga help, especially sa aton gid nga pagkabuhi man sa sining kalibutan. Not only nga sa diin ginatudloan kita sa aton nga dapat himuon sa aton nga pagpangabuhi, but we thank the Lord because we have our Christian parents nga sa diin nag-guide sa aton, nag-nurture sa aton, nag-equip sa aton to grow in the Lord. Kaga first thing nga makita naton diri that ang joy naton diri nga sa pagpamati sa ila, sa pag-consider sa ila, una-una their knowledge. Knowing that our parents know us better than anyone. Balansang aton ginikanan ng aton weaknesses, balansang aton ginikanan ng aton nga strength, kaga ara sila nga mag-encourage sa aton nga aton nga mga weaknesses aton man ma-overcome. Ang aton nga strength nga magamit naton. Kung sa diin makita naton aton nga self nga maging productive man kita. Maybe not now, but in the future. So, makita naton ang aton nga mga parents, nakakilala gid sa aton. They feed us. They clothe us. Halin sang gamay kita, ang aton nga maginikanan, nagahatag gid sa nga chance sa aton. Kung sa diin, bisan sa aton nga mga pasaway, gina-correct kita, ginatagaan kita sang chance nga mag-change, kag mag-grow sa aton man nga mga weaknesses. And of course, nakita nila kung paano kita nag-grow, paano kita nagdako, paano kita nag-respond sa mga pagtudlo sa aton, and even ang crisis sa aton nga pagkabuhi. In other words, they really know ang aton nga personality well. So, ang aton nga mga parents may ara gid nga potential to provide not only sa aton nga mga material nga mga needs, but much more mga advices yung sa diin hambal naton nag-lead sa aton to know Christ. Kag amuni ang aton na gina-enjoy sa sining nga mga tinion.
their encouragement, their counsel, their advices, naghatag sa aton sa nga chance to grow sa kung ano kung sino kita subong. And they are like teachers, counselors man sa aton. They spend time talking to us sa mga tinion that we need comfort ara sila nga nagaupod sa aton. They are people ang sa diin dako gid nga bahin sa kabuhi naton. They are the one who motivated us kung anong dapat naton himuon. And of course, makita natin rin that no one has a better opportunity to know what you need than our parents. So makita natin rin their knowledge. Kung kaisa ginasayang naton ang ininga knowledge. You know, talking about knowledge, ang isa ka dictionary bala naghambal sang meaning about this word knowledge. Ang iyang ginhatag nga meaning about skill acquired or awareness. Ang ilang mga nabalaan, ilang man nga ginpass sa ato. So not only ang knowledge ang aton nga ma-benefit sa ila, but their experience. They have been where you are. Ang aton nga ginkatuan, ang aton ayhan nga kundiin kita subong, they experience a lot sa sinang mga sitwasyon. They are now where you are headed if you should live as law. And they are like sergeants leading their squads. Amo ning ilaya nga dako nga bahin sa aton, ginprotektahan kita sa influence sa hindi manami, ginprotektahan kita sa kung anuman nga harm. And then makita naton dra that they are more experienced than us. In other words, they are much prepared sa nabalaan naton nga preparado kita on whatever nga crisis ayhan or whatever battle ayhan nga aton maagyan, physically, emotionally, and even spiritually. They are more experienced than us. Kasi ganon, dako gid ang aton nga pasalamatan because ara sila nga bulig pagid sa aton, defend pagid sa aton. Defend sa aton, I mean. So, they are like sergeants leading their squads. Sergeants are older, more experienced. Muna ang sergeants. They have survived sa kung anuman nga mga hindi manami o kung mga mabudlay nga may experience. And now they are still standing firm. Kag makita naton dira what they are right now, isa ina sa nagahatag sa aton sa inspiration to move, to press on. Despite that sometimes nag-struggle kita and about to quit. You know, ang isa sa mga ginapadumdum sa aton dre that we as children with parents are blessed to have advice from those who traveled the same road, only much further. Ang travel rin ginambal rin, hindi mo siya ganun nga kundiin pa makadto. But a journey, a travel of life every day. Every day nag-travel kita. Kagkabalo man kita kung anong makinanglanon sa travel. Wala kita kabalo kung anong ara dira sa unahan sa tion nga nag-travel kita. But then until now, they are still traveling, they're still standing firm. Kaya amo nang gusto sang aton nga mga ginikanan nga mahimo man naton kag ma-experience man naton. Bisan ano kabudlay, malubak man, bagyo man, whatever dira, we could still stand firm. You know, ang inibalang nga mga bagay would help us. Nga sa diin, mangin prepared man kita even later nga, mangin parents. Ang iban sa aton parents na. Ang iban sa aton mangin parents naman. And we need to consider this. Their experience, ang aton na experience later would help sa future. And not only experience, but their wisdom. You know, their own experience provides of source of wisdom. Ang ginahambal rin isang dictionary, isang word nga wisdom, the quality of being wise. Okay, sa mahambal kita ba ang ako na ginikanan, daw wala gid katapos. Pero makita mo sila sa subong mga tinion, mahambal ka. Hindi ko gali mag-gauge ang ilang kaalam sa kung ano nga diploma nga ginapangita ko sa ila or whatever nga accomplishment or career nga ginapakita ko sa ila, but ang ilang nga status subong nga nagaupod gyapon sa aton sa pagkabuhi sa silang kalibutan and even to conquer
sang influence ng kalibutan, mahambal naton, they are wise parents para sa ato. So their own experience provides one source of wisdom. Their wisdom often includes that of their parents, your grandparents. Most people eventually appreciates their parents' advice. Laging humble dra sa Proverbs 4, chapter 1 to 4. Hear, my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding. For I give you good doctrine. Do not forsake my law. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, and said to me, let let your heart retain my words, keep my commands, and live. So, ang inibalang ng mga panghuna-huna, kulang pa bala sa aton. Ang inibalang ng mga eksperyensya sa atong mga ginikaran, kulang pa ba sa aton. Ang bal ni George Washington, the greatest teacher I ever had was my mother. Si Abraham Lincoln niya, I'm that I am, or hope to be. I owe to my angel mother. So, not only their wisdom often includes that of their parents, but their wisdom may also include the wisdom of God. Especially if one is blessed to have Christian parents who have studied that inspired wisdom passed down for many generations. So, children parents are blessed with wisdom from many sources. Hindi lang iya sa material, but bisan pa sa spiritual nga mas kinanglanon gid naton sa adlaw nga tion. So the wisdom of listening to our parents should be a no-brainer. Because only the foolish and immature despise the advice and counsel of their parents. So mahambal dra sa Proverbs 15:5, a fool despises his father instruction, but he who receives correction is prudent. But there is not only the wisdom, there is also, to sum up sa sining nga panguna-una bala. We thank the Lord for having our parents. We thank the Lord for giving us a unique parents. They have their weaknesses. They have their limitations. And yet, makita naton diri sa pulong sa Ginoo, they are great blessing para sa ato. What we could do is, we need to consider their words. We need to treasure their lives. We need to realize always that because of them, amo kita ni sumo. Ang aton himuon is to treasure the time that they have with us. Ang ilang nga mga gin-impart sa aton man nga ikabuhi sa best nga may ara kita. And being now, some of us now, we are already parents. What we learned and what we heard, we need to practice it sa aton man nga mga panimalay. Ang pagtudlo sa aton sa Kristohanon nga pamaagi, dako nga blessing sa aton. Maybe until now you are still looking for success. But listening, observing, and even practicing what you learn from our parents, isa na sa mga accomplishment nara sa aton. Many times, they prayed, they cried, that someday, magtuto man kita sa pag-alagad sa Ginoo. Treasure naton ang atong mga tinion.
because wala sang plano ang aton mga ginikanan nga makaguba sa aton. In fact, their desire always is for our good. And not only that, but they're only following sa kung ano man ang natunan nila sa pulong si Ginoo because they are responsible, they are very much concerned about their families. Let us think and realize. Sa subang matinion, let us continue sa kung anong ato natunan, especially having that great blessing of salvation sa atong mga kabuhi. I-treasure natin ina. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Just share, just spread that blessing of salvation to your family members. And even to your relatives, to those people na sa di nagapalibot sa iyo. By doing that, you are simply treasuring, valuing the words, the counsel, the advice of your parents. Be a good parent. Be a good parents. Kasi naghahandong ka man later, mangin parent man, or mangin dako man nga blessing sa imong family. Just consider the word of God. Think that God bless you so much, having your parents leading you in the path of righteousness. Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for the blessing of parents that we have. Not only nga gintagaan kami isang chance to live in this world, but we have now a great chance to enjoy not only physical life, but even an eternal life na paagi sa ila Ginoo. Gin-equip kami, gin-nurture kami na makilala sa imo. Buli kami Ginoo na magkabuhi nga matarong sa imo. Nga ang ilang nga maginhambal sa amon hindi masayang. Kundi amon man Ginoo ma-share, amon man Ginoo makabuhi gid, amon Ginoo nga ma-pass in the next generation because amon ang Ginoo ginahandom man sa amon. Pakamayuha ang imo pulong sa aon matagi pusoon. Nasalig namon ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen.